Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng ating mga personal na kahilingan at mga kahilingan ng nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa at kasama ng intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live, patuloy nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit. Hihilingin natin sa pamamagitan ng mahal na ina ng laging saklolo at ni Santo Padre Pio na sila ay magkamit ng kagalingan, hindi lamang ng kanilang kagalingang pangkatawan, ganun din kasama nating ipinagdadasal ang kagalingan ng kanilang isip o sakit ng isip, ng puso at lalo't higit ng kaluluwa. Atin ding inaalala at ipinagdadasal ang Santo Papa na humihingi sa atin ng panalangin upang maipagpatuloy ang kanyang gawain, maipagpatuloy ang kanyang paglilingkod bilang pinuno ng Simbahang Katolika. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Lalo na sa maraming beses na tayo ay naging proud sa ating mga sarili, naging matigas ang ating puso na nagdala sa atin ng mas malalaking kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may isaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan.
Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sino mang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa Kanya, humahabol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa Kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapo-apuhan. Sa pasimulay, isasama ka niya sa mga likulikong landas. Tatakutin ka niya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin ka niya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad ka niyang lalapitan. Ipahahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kaniya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kaniya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa, yaong buhay. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi na natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus,
Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iba daw po ang may alam. At totoo naman yan. Kapag tayo'y may alam, kung tawagin ay knowledge, meron tayong advantage sa buhay. Hindi madaling maloko, hindi madaling maisahan. Sa mundong ito, pagka ikaw ay walang alam, you are always taken for granted or you are always pinagsasamantalahan. Ano ho? Kaya nga, usong-uso at nagiging palasak, lalo na sa social media, ang scam. Ilan sa inyo ang na-scam ng mga mapagsamantala dahil kulang tayo sa alam hinggil sa panluloko na ginagawa ng mga sindikato. Ilan sa inyo ang nakakatanggap araw-araw na tumama daw kayo at may bonus ng 500 piso o higit pa kahit wala kayong puhunan. At hindi lang yon, ilan sa inyo ang kumagat sa panluloko na ito. Noon pong iniimbestigahan ang Pogo industry sa Pilipinas, or bago imbestigahan ang Pogo industry sa Pilipinas, halos araw-araw po, 3 hanggang 4 na beses akong nakakatanggap sa aking linya ng telepono ng mga iba't ibang messages na nag-aalok. At hindi lamang nag-aalok, kundi nagsasabing ako ay nanalo sa isang patimpalak kahit wala akong puhunan. Sapagkat alam ko po ito'y panloloko, kaya binablock ko kaagad. Matapos during the investigation of Pogo, kung inyong mapapansin, nawala po lahat iyan. Nawala po yung mga messages na yan. At na-surprise po ako nung isang araw sapagkat meron namang paisa-isang nagpapadala ng mga mensahe. Napapadalhan daw ako ng yung unleash scatter. Hindi ko po alam kung ano yon, kung anong ibig sabihin ng unleash scatter. Yan, natatawa si Kuya kasi siguro alam nila kung ano ibig sabihin nun. At kahapon, haba pong ako yung nagdadrive pa uwi dito, naka-loudspeaker yung aking telepono. Ang sabi, you have an Indonesian message. Nagulat po ako. Sabi ko, wala naman akong kakilala sa Indonesia. At nung buksan ko po, the same message, you have an unlimited, we have given you unlimited scatter. I-text ko daw or i-message ko daw, nagbigay ng pangalan. So, aktibo na naman ang mga manloloko. At kapag kayo'y walang alam, madali kayong maisahan, madali kayong maluloko. Pero higit dito, ang buhay natin at ang inaasahan sa atin bilang Kristiyano, hindi lamang dapat tayo ay may alam sa nangyayari sa paligid upang maiwasan nating magkasala at huwag tayong mabulid sa kasalanan. Dapat tayo ay marunong. Ang goal natin ay hindi lamang knowledge o kaalaman sa buhay,
dapat tayo ay sikaping maging marunong o yung kung tawagin ay wisdom. Sapagkat ang karunungan ang magdadala sa atin patungo sa turo ng Diyos. Ang karunungan ang magdadala sa atin sa kabanalan na siyang buhay natin bilang mga binyagan. Sa ating mabuting balita, ngayong umagang ito, ang alam ni Juan ay exclusive ang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang alam ni Juan ay ito ay para sa kanila lamang, na ang pagtawag at pagsusugo sa gawaing pagpapakabanal ay para lang sa pinili ng ating Panginoong Hesus, explicitly, para sa sinugo lamang. Pero tinuruan siya ng ating Panginoong Hesus ng karunungan. Ano ang karunungang natutuhan ni Juan? That our faith, or the Catholic faith, has no monopoly of truth. It is not exclusive, but inclusive. It welcomes all. Dali-daling binrush aside ng ating Panginoong Hesus ang paanyaya ni Juan na pagbawalan ang taong nagpapalayas din ng demonyo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus kay Juan? Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Karunungan ang tawag diyan. At yan ang sikapin nating malaman sa buhay. Yan ang sikapin nating yakapin sa buhay, i-embrace sa buhay. Hingin natin ang biyaya ng karunungan, hindi lamang ng kaalaman. Sapagkat ang tunay na sumusunod kay Kristo ay hindi lamang may alam, kundi marunong. At saan natin makukuha ang karunungang yan? Sa pakikinig at pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan at turo ng inang simbahan. Kaya ngayong umaga, bukod sa pagiging matalino at marunong natin o pagiging masigasig natin sa maraming bagay para tayo ay magkaroon ng alam at nang hindi tayo maloko at maisahan ng mga taong halang ang kaluluwa, higit doon sikapin nating maging marunong. Alamin natin ang turo ng Diyos upang kamtin natin ang Kanyang pagpapala, upang kamtin natin ang Kanyang biyaya. Hingin natin ang biyaya ng karunungan sa pagsisimula ng ating araw. Higit na mas mahalaga ito kaysa sa alam natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. At yan ang sikapin natin sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Iba ang may alam, pero higit na mas kailangan natin ang maging marunong katulad ng sinasabi ng unang pagbasa. Ngayong umagang ito, partikular nating hingin ang biyayang yan
upang hindi lamang tayo o maiwasang maloko ng ibang tao. Higit doon upang tayo ay maging banal na siyang bunga at kayang gawin ng karunungan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mula sa lupa at mo ng ating paggawa at tinapay nito para magpagkalit. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging hinubing nagbibigay ng Holy Spirit. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin nawang mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis.
Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa tayo magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ika-6, mga inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo at imayan, Kanyang pagkalingan naman. Isabuhay pag-ibig at katarungan, Nanda ng Kanyang kaharian. Sa ilang sandali po ay sasagawa natin ang panalangin sa umaga. Magandang umaga po. Ngayon po ay ika-26 ng Pebrero, ika-7 Miyerkules sa karaniwang panahon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harapan nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan.
Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, Tulad ng awit nitong Maya, ating purihin pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihin pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawa ay walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko ang kadakilaan, o pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ko'y iniligtas, di mo binayaang sa buhay, sa hukay, masadlak. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain, ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan, na ako'y inaaliw mo at tinulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Sa lahat ng lugar, ang ginawa ko ay ibabalita at kikilalanin ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay. Ang parusang igagawad ng Diyos, sino ang makatatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para linlangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa gumagawa ng kalikuan. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na muog.
hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hagad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila, ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparanig yaong tugtog, at ang Panginoon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, sakitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking yapak na tumahak sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong O Diyos, sakitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo po ay magsitayo. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan,
at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Kinakalinga at inaalagaan ni Kristo ang simbahang kanyang inalaya ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Dumulog tayo sa Kanya. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Ikaw ang mabuting pastol na nagkaloob sa amin ngayon ng buhay at kaliwanagan. Matutunawa kaming magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Tunghayan mo ng may awa ang iyong kawan na tinipon mo sa iyong ngalan. Huwag tulutan na ang sino mang ipinagkatiwala sa iyo ng Ama ay mapawalay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Akayin ang iyong sambayanan at tumalima sa iyong mga kautusan. Panatilihin kaming matapat sa tulong ng Espiritong Banal. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Paunlarin sa kalusugan ang iyong simbahan sa pagsasalo-salo sa iyong salita at pagkaing nagbibigay buhay. Sa dulot na lakas ng pagkaing ito, kami makasunod sa iyo ng may kagalakan. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, habang nagliliwanag ang himpapawid, punuin kami ng iyong banal na sinag. Ilarawan nawa ng aming pagkatao ang aming pag-ibig sa iyo. Ikaw na sa iyong karunungan ang sa amin lumalang, at ang kalingay gumagabay sa aming dinaraanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin sa umaga. Ang susunod pong misay sa ganap na 8 ng umaga.